Morning mga kapatid at welcome muli sa ating online worship service. Sa nakaraang mga linggo, ating pinag-aralan ang maging mapagpasalamat at ang kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat, ang appreciation. Napakasarap alalahanin ng kabutihan ng Diyos at laging makita ang kanyang katapatan sa bawat araw ng ating buhay. Kaya't lagi nating pasalamatan na ating Diyos, maging ang mga tao na ginagamit niya upang tayo ay gabayan at pagpalain. Let us continuously appreciate our leaders and brethren. Express it by including them in our daily prayer, showing them our respect, yielding to their leadership, and bless them. At salamat din po sa pagkakataong ito na mabati ng happy appreciation month ang ating mga pastor at ating mga leader at ng lahat po ng pastors. Happy appreciation month po sa inyo. At to our pastors, we appreciate you. You are truly God sent. To our church leaders, we appreciate you. You help us grow. To our brethren, we appreciate you. You are our partners in Christ. May God protect and bless you always. Ilang linggo na po kung nanonood tayo ng TV ay puno po ng katatakutan. Hindi po ba? Lalo na po kagabi at malamang po hanggang mamayang gabi. Dahil bukas ay pag-aalaala sa mga yumaon na. Nagtataka nga din po bakit puro katatakutan kapag mga ganitong panahon. Pero ganun po talaga yung nakagawian. Kaya naman po sa linggong ito, ating pong pag-aaralan ang tungkol po sa takot. Isang takot na mainam at may idudulot na maganda sa atin. Ito ay ang fear of the Lord. Tunghayan po natin ang Proverbs 8 verse 13. Ang sabi po sa Proverbs 8 verse 13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Sa Tagalog po, Proverbs 8:13. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Manalangin po tayo. O Diyos, samahan niyo po kami sa oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Buksan po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga pangunawa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So sa takot or fear, marami talagang kinakatakutan po ang mga tao. Tulad na lang po ng crimes or krimen, mga aksidente, delubyo, yung bagyo, baha, lindol, at marami pang ibang delubyo. Maging ang giyera ay kinakatakutan po. Lalo na po ang gutom. Marami pong natatakot na magutom. Sa panahon po natin ngayon, yung virus talagang kinakatakutan ng marami. At syempre naman, yung mga demonyo kinakatakutan. At marami pa pong iba na ang kinakatakutan ng tao. Ngunit ang tanong po, gusto po ba talaga ng Ama natin na sa langit na siya ay katakutan? Kailangan ba talaga siyang katakutan? And why God tell us to fear Him? Bakit po sinabi ng Diyos na fear Him? Bago po ang lahat, atin pong tandaan na
Mayroon pong dalawang uri ng pagkatakot. Ang una ay ang takot na walang maidudulot na maganda sa ating buhay. Sa story po ng talent sa Matthew 25, nung ang Panginoon ay ipinagkatiwala niya sa mga alipin ang talento o yung doon sa mga alipin, meron pong isang alipin na natakot. Kaya ang ginawa niya po ay itinago niya po ang talent na ito sa ilalim ng lupa. Pagbalik po ng Panginoon, ang sabi po ng alipin ay siya ay lubhang natakot dahil mahigpit, dahil istrikto ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, ibinaon ko na lang po sa lupa para hindi po mawala. At ano po ang naging resulta? Ang sabi po ng Panginoon ay hindi siya nasiyahan. Nagalit siya. At hindi lamang po siya nagalit o hindi lang po siya hindi nasiyahan. Ang ginawa po ng Panginoon ay binawi at ipinagkatiwala sa iba yung ibinigay sa Kanya. Ito po yung takot na nagdudulot po ng paralysis na hindi po tayo makakilos dahil sa takot. At ang sabi pa po sa Revelation 21 verse 8, the cowardly or fearful ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga duwag o yung mga matatakutin ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po yan sa Revelation 21 verse 8. So kung magtatakotin po tayo, naduduwag po tayo dahil sa takot, ang sabi po ng Revelation, ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ganitong klaseng takot ay walang magandang kahantungan. At hindi ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ang katotohanan, God offers us help for fighting the effects of wrong kinds of fear. Ang katotohanan po, naglalahad po ng tulong, nag-aalok po ng tulong ang Diyos para labanan po natin ang epekto ng maling pagkatakot. Nagdudulot ng paralysis sa atin. Yung hindi po tayo makagawa. Ayaw po ng Diyos yung takot na to. Hindi po ito yung gusto ng Diyos para sa atin. Ang pangalawang takot ay ito yung nais ng Diyos na mayroon tayo. Ito yung fear of the Lord. Ulitin natin yung tanong. Pastor, gusto ba ng Diyos na matakot tayo sa Kanya? When the Bible talks about fearing God, kapag mayroong sinasabi po ang Biblia, kapag may nababasa po tayo sa Biblia na fear God, madalas po ang pinatutungkulan nito ay ang ating attitude of reverence and respect. Hindi po yung masindak tayo sa ating Diyos o literal na matakot sa Kanya. Ang utos na fear of the Lord ay involve ang pagkaunawa sa mga bagay tungkol sa relationship natin sa Diyos. Ulitin po natin. Ang fear of the Lord ay involve ang mga bagay tungkol sa ating relationship sa Diyos. Yun pala, kapag binabanggit ng Biblia, fear the Lord, pinatutungkulan nito ay yung tungkol sa relationship natin sa ating Diyos. Tingnan po natin. Ano po ba makikita natin? Ano po ba yung mangyayari sa atin kapag meron tayong tamang fear of the Lord? At bakit
nakalinya o bakit patungkol ito po sa ating relationship sa ating Diyos? Una po, true fear of the Lord causes believers to place their faith and trust in Him alone for salvation. Kapag may fear of the Lord tayo, yung totoong fear of the Lord, it produces faith. Faith producer ang fear of the Lord. Paano po nangyari na nag-produce po ito ng faith? Tingnan po natin yung story po ng mga Israelita. Noong panahon po na hinahabol po sila ng mga Ehipsyo at tatawid po sila ng Red Sea. Ang nangyari po doon ay nung hinahabol po sila ng mga Ehipsyo, hinati po ng Diyos ang Red Sea at lumakad po ang mga Israelita sa tuyong lupa. Nung nakatawid na po sila, hinahabol pa rin po sila ng mga Ehipsyo na habang nandoon po ang mga Ehipsyo ay nasa gitna po nung nahating tubig ay pinakawalan muli ng Diyos yung tubig at nalunod po yung mga Ehipsyo. At dahil po doon, ang sabi po doon sa istorya na yon, they feared the Lord and put their trust in Him. Ang sabi po, natakot sa Diyos, fear the Lord. Fear the Lord. They feared the Lord and put their trust in Him. At sila ay nagtiwala sa Diyos. Ang sabi po sa Psalms 115 verse 11, trust in the Lord. He is their help and shield. Ganito po yung naranasan, naramdaman po ng mga Israelita ng panahon na yon. Dahil ang Diyos po ang siyang nagprotekta sa kanila. Ang Diyos po yung tumulong sa kanila para hindi po sila abutan o hindi sila uli mahuli ng mga Ehipsyo. In other words po, fearing God produces confidence, hope, and trust in Him, which is necessary when we are looking to God for mercy and forgiveness. It moves us to believe and trust. It produces faith. Sa madaling salita po, ang fearing God ay nagpo-produce po ng confidence, ng pag-asa at ng pagtitiwala sa ating Diyos. Lalo na po kung naghahanap po tayo ng awa at habag at pagpapatawad ng ating Diyos. Nagdudulot po ito na tayo po ay magtiwala sa ating Diyos. Fear of the Lord, it is a faith producer. At ang pangalawa po, ang tamang fear of the Lord, the healthy fear of the Lord leads you to know Him more. And the more you know about God, it will make you wise. Sabi po, it will make you wise. Ang pangalawa po, kung meron po tayong fear of the Lord, it will enrich us. It will enrich us. Ang sabi po sa Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Ang sabi po doon, ang salita po ng Diyos, ang fear of the Lord ay ito po yung simula ng pagkatuto o ng pagkaunawa. At kung meron po tayong understanding at ginagawa po yung commandment ng Lord, ang Diyos po ay natutuwa. Doon po tayo sa unang mga salita. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Bible po,
Ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng mayayamang aral, mayayamang kaalaman na hindi po natin puwedeng ihambing o itapat sa anumang aklat o aral ng mundo. Kaya kung meron tayong fear of the Lord, atin pong nanaisin na saliksikin ang kanyang salita. At kapag sinaliksik po natin ang kanyang salita, it will enrich us. Matututo po tayo ng mga kamangha-manghang bagay na hindi po maitutulad o maihahalin tulad sa anuman pong aklat, kung anuman po yung matututunan natin sa aklat, o anuman po yung aral ng mundong ito. Hindi po maikukumpara. Ang kagandahan pa po ng kapag tayo po ay nag-aaral ng salita po ng Diyos at lalo po natin siya nakikilala, at tapos ginagawa pa po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bukod po sa pagkakaroon ng wisdom, ay pagpapalain tayo ng Panginoon. At yung mga pangako ng Diyos ay mapangyayari sa atin. Meaning, the proper fear of the Lord leads to full, complete lives and bright futures. Ang tamang fear of the Lord ay it will enrich us. At ito ay nagli-lead patungo po doon sa fullness of life. Makukompleto po yung buhay natin at magandang future. Ito po yung naidudulot ng fear of the Lord. Dapat po ay nai-enrich po tayo ng salita po ng Diyos kung meron tayong fear of the Lord. At kasama po ito sa relationship po natin sa ating Diyos na dapat nakikilala po natin siya. Una po, ang fear of the Lord ay faith producer. At pangalawa, it will enrich our lives. At ang pangatlo po, tinutulungan po tayo na may appreciate ang Diyos. We appreciate God. When we have fear of the Lord, we recognize that God is loving, merciful, and forgiving. But He is also holy, just, and righteous. Ang pagkakaroon po ng fear of the Lord ay nare-recognize po natin yung pagmamahal po ng Diyos. Yung kahabagan po ng Diyos at pagpapatawad niya sa atin. Ang kabanalan po ng Diyos at pagiging makatwiran po ng Diyos. Ang mainam na relationship po sa ating Diyos ay yung pagkakaalam nito. Yung pag-acknowledge at pagtanggap sa Kanya at sa Kanyang kalikasan. Tanggapin po natin, i-acknowledge po natin kung ano ba yung nais at hindi nais ng Diyos. Ang Kanyang katuwiran at kabanalan. Ang pagkamuhi niya sa kasalanan. Ang dakila niyang pagmamahal sa atin. Ang sabi nga po sa number 2 po natin, it will enrich us. Kasi pag-aaralan po natin ang salita po niya at makikilala po natin ang Diyos. At habang nakikilala po natin ang Diyos, habang pinag-aaralan po natin ang kanyang mga salita, makikita po natin doon kung gaano pong kadakila ang Panginoon. Kung gaano po, kung ano po yung mga gusto niya. Kung gaano niya po tayong kamahal at kung gaano po siya mahabagin. Kung gaano po siya kabanal at kung gaano po siya ka-righteous. At ang fear of the Lord po ay nare-recognize po ang lahat ng ito kung meron tayong fear of the Lord. Sabi po, to acknowledge God, we should know Him more and submit unto Him. And fearing the Lord is to appreciate His character. Ang pag-acknowledge sa ating Diyos
ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa Kanya. At ang sabi po doon, submit unto Him. Isasubmit po natin ang ating mga sarili sa Kanya. At ang fear of the Lord ay ang pag-appreciate sa ating Diyos at sa Kanyang karakter. At ang huli po, fearing the Lord means to reverent awe of His holiness. Kapag may fear of the Lord, may reverence po tayo sa ating Diyos. Meron po tayong paggalang at pagrespeto at pagsunod sa ating Diyos. To give Him complete reverence and to honor Him as the God of great glory, majesty, purity, and power. Ginagalang po natin ang Diyos. Sinusunod po natin siya. Nire-respeto po natin. Tulad po na nangyari sa mga Israelita doon po sa bundok ng Sinai. Makikita po natin ang kwento na ito sa Exodus 19 verse 16. Ang sabi po doon, thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. They all trembled in fear. Ipinamalas po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga Israelita. Nakita po ng lahat ng Israelita kung gaano po siya makapangyarihan. At dahil po doon, natakot po ang mga Israelita. At ang sabi po nila kay Moises, Moises, ihatid mo sa amin ang mensahe ng Diyos. At wag na ang Diyos ang maghatid sa amin dahil baka kami ay mamatay. Dahil po nakita ang kagila-gilalas na kapangyarihan po ng Diyos, nagkaroon po ng takot ang mga Israelita. Hindi po yung takot na parang terorista ang Diyos, kundi nakita nila kung gaano makapangyarihan ng Diyos at kung gaano sila kaliit sa harapan ng Diyos. At nagdulot ito ng humility sa nila, na hindi na ang tingin nila ay hindi katanggap-tanggap ang kanilang buhay, ang kanilang mga sarili sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi nila, Moises, hatid mo na sa amin yung mensahe ng Diyos. Huwag nang Diyos yung maghatid sa amin, baka mamatay kami. Kaya yung takot na yun ay dahil nakita nila kung gaano silang kaliit sa harapan ng Diyos. Ito po ay katulad lang din po ng kwento natin minsan sa kapag bago po tayo namamasukan o opisina. Na doon sa pinagtatrabahuhan po natin, mayroong isang tao na napakagiliw at laging bumabati, nakangiti tuwing tayo ay nakakasalubong. Tapos malalaman po natin, wow, bossing pala siya. O may-ari pala siya itong pinagtatrabahuhan mo. At dahil doon, lalo pong nade-develop yung paggalang at pagkilala mo sa Kanya. Ganon din po sa Diyos. Napakabait po ng ating Diyos. Napaka mapagmahal ng ating Diyos. At ipinamalas po niya yun sa atin bago pa po natin siyang lubusang makilala. Kaya po natin siya tinanggap dahil naranasan po natin yung kabaitan at yung pagmamahal po ng ating Diyos sa Kanya, sa atin. At kung tayo po ay nagpapatuloy na kilalanin ang ating Diyos,
at magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos, makikita natin kung gaano siya makapangyarihan. Makikita po natin kung gaano siyang napakadakila. Pero sa kabila po ng lahat na yun, minamahal pa rin po tayo ng Diyos at hindi tayo pinababayaan. At dahil po doon, dapat ang response po natin ay lalo po natin siyang respetuhin. Lalo po natin siyang kilalanin. Yun po yung tinatawag na fear of the Lord. Ang sabi po sa Psalms 33 verse 8 to 9, "Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm." Ang sabi po, let all the earth, let all the people of the world fear the Lord, revere Him. Igalang, irespeto, sundin ang Diyos. Dahil siya po ay napakamakapangyarihan. Ang sabi po doon, kapag nagsalita ang Diyos, kapag nag-utos ang Diyos, ito ay napangyayari. Katulad po ng pagkalikha ng Diyos sa mundo. Nagsalita lang ang Diyos, kinumad lang ng Diyos, magkaroon ng langit at ng lupa, ng liwanag at ng dilim. Ito po ay nangyari. Nagmaterialize. Ganun po makapangyarihan ng Diyos. Ang sabi nga po ng note po sa Psalms 128 verse 1, doon po sa Nelson's NKJV Study Bible. The fear of God is an attitude of respect, a response of reverence and wonder. It is the only appropriate response to our Creator and Redeemer. Sabi po doon, ang fear of God is an attitude of respect. Ito po ay attitude, respect. A response of reverence and wonder. A response of reverence and wonder. At ito po ay karapat-dapat lang na response natin sa ating Diyos, na siyang manlilikha at tagapagligtas po natin. Bilang pong pagwawakas, isa pong paghahambing. Katulad po ng isang pamilya sa isang tahanan, ang mga anak po ay napapagalitan at minsan po ay napapalo dahil may mali pong nagawa o nagagawa. At hindi kung ano pa man po ang dahilan. Ang pinakadahilan po ay ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Tayo pong lahat ay naging anak. Naranasan po nating mapagalitan o mapalo. Ang dahilan po ng ating mga magulang, ang dahilan po ng mga magulang kung bakit ganoon, ay ayaw nilang ang kanilang anak ay mapariwara o maligaw ng landas. Kaya naman, kahit nasasaktan tayo o masakit sa kalooban o nakakasama ng loob, yung palo, yung galit ng ating magulang, pagdating po ng panahon ay natatanggap din po natin yun. Habang nauunawaan natin, habang nagmamature po tayo, nauunawaan po natin at natatanggap po natin yung mga nangyayari nung tayo ay mga bata pa. At bit-bit pa po natin yan hanggang sa ating pagtanda. Kung ano yung bawal, ano yung tama, yun po yung bit-bit po natin habang tayo po ay tumatanda. At minsan po, at hanggang ngayon po,
hanggang sa magkaroon po ng sariling pamilya. Bit-bit po natin yung mga aral na yon. Yung mga sinabing, eto pwede, eto hindi pwede. Ganon din po sa ating Diyos. Tayo man ay nadidisiplina ng ating Diyos. Nakikita nating maraming utos ang Diyos sa kanyang mga salita. At ang sabi pa po ng ilan, kapag Kristiyano, maraming bawal. Yes, maraming bawal. Maraming sinasabing bawal din sa Biblia. Pero mas marami po doon ay yung pagmamahal ng Diyos, hindi po ba? Balik po tayo sa pagdidisiplina. Pagdidisiplina, maraming utos, maraming bawal. Ang dahilan lang naman din po nito ay mahal po tayo ng ating Diyos. Ayaw niyang tayo ay mapunta sa impyerno o mapunta tayo sa piling ng demonyo. Dahil nalalaman ng Diyos na tayo ay nasa mundo pa rin. At ang mundong ito ay puno ng paglilinlang ni Satanas. Kaya't dapat nating malaman at matutunan ang paraan ng pamilya ng Diyos. At ang paraan ng pamilya ng Diyos ay ang paraan ng pag-ibig. Kung makikita po natin, halos parehas din po. Kaya nga po sabi ko, paghahambing. At ang sabi din po sa Hebrews chapter 12 verse 9 to 11. Hebrews chapter 12 verse 9 to 11. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo ay pasako sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyo'y mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang pagdidisiplina po, ito po ay ayon din po sa ating Panginoon. Yung pagdidisiplina po ng ating mga magulang sa atin. Kaya, tanggapin po natin yung pagdidisiplina po sa atin. Dahil ito po ay mahal po tayo ng Diyos. Mahal po tayo ng ating mga magulang para hindi po tayo mapariwara, kundi para maging mabuti po ang ating direksyon. Ang sabi nga po doon, hindi po tayo natutuwa, kundi naghihinagpis po tayo kapag nadidisiplina tayo. Pero at the end of the day, ang sabi po ng salita ng Diyos, mararanasan po natin yung kapayapaan dahil doon sa pagtutuwid sa atin. Dahil magiging matuwid ang ating buhay. At tuwing naririnig po natin o nababasa po natin yung katagang fear of the Lord, lagi po nating alalahanin na mahal po tayo ng ating Diyos. At kailangan po nating i-check yung relationship natin sa ating Diyos. Ulitin po natin. Ang fear of the Lord ay nakakonekta po ito sa ating relationship sa ating Diyos. Kaya tuwing o kahit hindi po natin naririnig o nababasa, pero tuwing nababasa, naririnig po natin yung katagang fear of the Lord. Let us check ourselves. Let us check our relationship sa ating Diyos. Check po natin yung faith natin sa Kanya. May pananampalataya pa ba ako? Nagtitiwala pa ba ako sa ating Diyos?
Check our enrichment in our lives through His Word. Check natin, nade-develop pa ba ang aking buhay? Nag-e-enrich pa ba ito? Nagbabasa pa ba ako ng salita ng Diyos? Sumusunod pa ba ako sa salita ng Diyos? Third, appreciate God. Appreciate His love and goodness in us. Check po natin, na-appreciate ko pa ba ang pagmamahal ng Diyos? Yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay? And lastly, check our reverence to our Creator and Redeemer. Ginagalang ko pa ba ang Panginoon? Sinusunod ko pa ba siya? Nire-respeto ko pa ba siya? Kinikilala ko pa ba ang kanyang kapangyarihan? If we have fear of the Lord, dapat na-develop, dapat na pangyayari ito sa ating buhay. Yung faith, yung enrichment, our appreciation to Him, and reverence sa ating Diyos. Mga mahal kong magulang, mga kapatid, ang nais po ng Diyos ay maranasan natin ang lahat ng mabuti at hindi tayo mapahamak. At makakamtan lang po natin ito kung tayo ay may tunay na relasyon sa ating Diyos. Nais niya na siya ay makapasok at maghari sa iyong buhay. At mangyayari lamang po ito kung atin siyang tatanggapin. Kung ito ay iyong nainsayaan ninyo na gabayan ko kayo sa pananalangin ng pagtanggap. Atin pong ipanalangin ito. O Diyos, ako po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Akin pong inaamin na ako po ay isang makasalanan at ako po ay nangangailangan ng tagapagligtas at ng kapatawaran. Ako po ay lumalapit sa inyong paanan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawa at naisip ng mga kasalanan. Baka linisin niyo po ang aking puso at ang aking buhay. At inaanyayahan po kita, Panginoong Hesus, na pumasok sa aking puso at maging tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay at maging Panginoon nito. Tulungan po ninyo ako na makasunod sa inyong mga naisin at ikaw na po ang lubos kong makilala. Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad at pagliligtas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung ito'y iyong ipinanalangin ng buong puso, binabati kita, kapatid, dahil nagdiriwang buong kalangitan dahil ikaw ay kabilang na sa pamilya ng ating Diyos. At kung nais mo pang matuto at magpatuloy sa ating Diyos, i-comment mo lang ang katagang new sa ating comment box at may mga kapatiran tayo na kukontak sa iyo. Pagpalain kang lubos ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus, sa dakila mong pagmamahal sa bawat isa. Salamat po sa iyong walang hanggang katapatan. Dalangin ko po, Panginoon, na lagi po kaming samahan sa aming paglalakbay. Samahan niyo po kami sa buhay na ito. Pangunahan po ninyo ang aming buhay
sa mga pinagdidesisyonan namin, sa aming mga ginagawa, sa aming sinasalita, at maging sa aming mga iniisip. Makita po ang mga ito sa mga ito na lubos ka po naming ginagalang, sinusunod at dinadakila. Muli po, Diyos, maraming salamat sa mga biyaya mong sapat sa bawat araw, sa iyong katapatan, pagmamahal, sa iyong pagliligtas, at sa iyong proteksyon sa amin. Ang lahat ng pagpupuri at pagdakila ay sa inyo lamang, aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sama-sama po nating tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let the Lord be glorified in our lives. God bless you.